Welcome! Sa pagtalakay natin ngayon, dadalhin ko kayo sa pinakapuso ng Mindanao. Isipin nyo yung isang lugar na parang huminto ang panahon, tapos sa gitna nito, nandoon ang isa sa pinakamalalim at pinakamalamig na lawa sa buong Pilipinas. Dito talaga nagsimula yung napakayamang kasaysayan ng mga sikat at maalamat na mga tao ng lawa. So, handa na ba kayong tuklasin ang hiwaga ng Lanao del Sur? Tara, simulan natin. Okay, mabilis lang. Ito yung magiging takbo ng ating pagtalakay. Una, kikilalanin natin kung sino nga ba ang mga tao ng lawa. Pangalawa, yung alamat ng Ranao. Pangatlo, ang 4 na estado. Pang-4, bakit nga ba nahati ang Lanao? At pang-5, pag-uusapan natin ang makulay na sining at kulturang Maranao. Unang bahagi, ang mga tao ng lawa. Sino nga ba talaga ang mga Maranao? Alam nyo, yung ugat ng pangalan nila nakadikit talaga sa mismong geografiya nila. Yung salitang Lanao, nanggaling yan sa sinaunang salita na Ranao, na ang ibig sabihin ay lawa. So natural, yung mga taong nakatira sa paligid nito, tinawag nilang Maranao, na ang literal na translation ay mga tao ng lawa. Napakasimple, di ba? Pero ang bigat ng ibig sabihin kasi nakatali yung mismong pagkatao nila sa kapaligiran nila. Kasi para sa mga Maranao, hindi lang to basta isang anyong tumig. Kumbaga, ito yung mismang kaluluwa ng lipunan nila. Dito sila kumukuha ng pagkain araw-araw, ito yung sentro ng masiglang kalakalan nila noon at higit sa lahat, piping saksi to sa buong kasaysayan nila. Literally, kapag inalis mo yung lawa, parang tinanggal mo na rin yung mismang buhay ng kultura nila. Ganun siya kahalaga. Ikalawang bahagi, alamat at pinagmulan ng Ranao. Paano nga ba talaga nabuo itong dambuhalang lawa na to? May napakagandang kwento rito eh. Ayon sa mga sinaunang alamat, hindi lang daw to basta ginawa ng kalikasan. Sinasabi na may mga anghel daw na naglipat ng isang napakalaking tumpok ng lupa para ma-maintain yung balanse ng mundo. Tapos yung malaking butas na naiwan, ayun, napuno ng tubig at naging Ranao. Ang ganda ng konsepto, di ba? Pinapakita lang nito kung gaano kabanal sa kanila yung kalikasan na para bang divine intervention pa ang gumawa nito para lang maging maayos ang mundo natin. Ikatlong bahagi, ang 4 na estado. Ngayon, mag-zoom out mula tayo mula sa mga alamat at tingnan natin yung sitwasyon bago pa man may dumating na mga dayuhan. Alam nyo ba na bago pa man tayo masakop ng mga banyaga, napaka-advanced na ng sibilisasyon sa Lanao? Mayroon na silang tinatawag na pataapangampong sa Ranao o ang 4 na estado. Ito yung Masyu, Bayabao, Unayan at Baloy. Imagine, matagal na silang may sariling gobyerno, napakaayos ng lipunan at may mga batas na talagang iginagalang ng bawat isa sa community. Hindi nila kailangan ng panlabas na impluwensya, may sarili silang matibay na pagkakakilanlan. Ika-4 na bahagi, ang paghahati ng Lanao. Paano nga ba nagbago ang itsura ng malaking lalawigang ito pagpasok ng ika-20 siglo? Tingnan natin kung paano nag-evolve yung probinsya. Mula doon sa pagiging 4 na estado noong pre-kolonyal na panahon, pinagsama-sama ito at ginawang isang malaking probinsya noong 1914 sa ilalim ng mga Amerikano. Tapos, fast forward tayo ng ilang dekada, noong May 22, 1959, sa bisa ng Republic Act No. 2228, opisyal itong hinati. Game changer ito sa kasaysayan nila. So anong nangyari nung hinati? Yung hilagang bahagi naging Lanao del Norte, tapos yung katimugang bahagi naging Lanao del Sur. At kung mapapansin ninyo, yung Lanao del Sur ang nakapagpanatilin ng pinakamalaking bahagi ng lawa, pati na rin yung makasaysayang kabisera nito, ang lungsod ng Marawi. Kaya kumbaga, dito talaga naiwan at nanatili yung mismong puso ng pagkakakilanlang Maranao. Baka iniisip nyo ngayon, bakit pa kasi kailangan hatiin? Well, napakalaki kasi talaga ng original na probinsya. Mula sa matataas na kabundukan hanggang sa mga malalayong dalampasigan, sobrang hirap nitong pamunuan bilang isang probinsya lang. Kaya hinati nila ito para mas mabilis at mas maayos yung serbisyo ng gobyerno, lalo na para doon sa mga nakatira sa mga sobrang liblib na lugar. Isang napaka-practical na hakbang para sa mas maayos na pag-unlad, di ba? Ika-5 bahagi, sining at kulturang Maranao. Matapos nating himayin ang politika at kasaysayan, silipin naman natin yung sining at kultura nila na talagang nakakabighani.
Walang duda, Lanao del Sur ang pinakasentro ng kulturang Islamiko dito sa Pilipinas. Makikita nyo rito yung mga turugan. Ito yung mga malalaki at mararangyang bahay ng mga dugong bughaw na talagang nag-i-stand out. Pinilamutan pa ito ng okir, yung napakadetalyadong ukit sa kahoy na hangos sa kalikasan. Nariyan din yung kilalang-kilalang sarimanok, yung maalamat na ibon na simbolo ng kapangyarihan, at syempre yung landap, yung mga malong na sobrang busisi ng pagkakagawa. Bawat isang sining nila rito may malalim na kwento. At ito siguro yung pinaka-importanting takeaway natin ngayon. Lahat ng sining at kulturang ito, hindi lang ito pang display. Yung patuloy na pag-iingat nila sa pamana nila, sumasalamin yan sa kung sino talaga sila mula sa loob. Ang pagkakakilanlanan ng mga Maranao ay kasing tibay ng kanilang mga kota o sinuunang kuta. Isang lahi ito na kailanman ay hindi nagpasakop. Laging nanindigan ng matatag laban sa mga mananakop. At sobrang ipinagmamalaki ang kanilang makulay na nakaraan. Wala talagang katulad. At dyan po nagtatapos ang ating pagtatalakay sa pamana ng mga tao ng Lawa mula sa mahiwagang alamat ng Ranao hanggang sa pagiging 4 na estado at sa napakayamang kultura na buhay pa rin hanggang ngayon. Kaya bago tayo maghiwalay, gusto kong iwan sa inyo ang tanong na ito. Ano ang paborito ninyong kwento o aspeto tungkol sa Lanao del Sur? Pag-isipan nyo yan. Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayon at patuloy tayong matuto sa mga makukulay na kwento ng ating kasaysayan. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.